akong binuhat ni Sir Terence at inihiga sa kama. Abala si Sir Terence na luwagan ang kumot ko. Nang makawala ang kamay ko sa kumot, hinila ko si Sir. Sa paghila ko, napaibabaw si Sir Terence sa akin. Tumama ang labi niya sa labi ko. Nanlaki ang mata ko. Ang lambot ng manipis na labi ni Sir Terence. Ang bango niya. Ipinikit ko ang mata ko. Ito na ikalawang beses na nasa labi ko labi niya. Nung unang pagkikita namin, hindi lang ganito ang ginawa niya sa labi ko. Ani ko sa isip. Iminulat ko ang mata ko nang hindi ko na maramdaman ang labi niya at ang bigat ng katawan niya sa katawan ko ay nawala na rin. Nakatayo si Sir Terence at mariin akong tinitingnan. Ilang minuto na kaming nagtitigan lang. Natigil ang titigan namin na may kumatok sa pintuan. Tumagilid ako ng higa paharap sa sofa. Umalis sa harapan ko si Sir Terence at tinungo niya ang pintuan at nang bumalik ito'y may dala itong damit na nasa hanger. Mga damit na suot nito kanina. Pwede pala magpalaban ng damit dito. Ang galing, tuyo na agad. Ani ko sa isip. Inalis ko ang tingin ko kay Sir Terence. Tinalakbong ko ang kumot hanggang ulo ko. Nilalamig ako. Ayoko nang harapin si Sir Terence. Baka sermonan niya na naman ako sa paghila ko sa kanya kanina. Naging tahimik ang buong silid. Hindi nagsalita si Sir Terence. Ganoon din ako. Good night, Sir Terence. Turan ko sa ilalim ng kumot. Hindi pa rin nagsalita si Sir kaya iniyaan ko na lang. Baka magalit si Sir Terence mamaya pag nakatulog na ako dahil malikot ako matulog. Bahala na. Inaantok na ako. Mahina akong turan. Unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa nakatulog ako. Terence POV. Sir Terence, ang laki naman yan. Ngayon lang ako nakakita ng ng lalaki. Ganyan mo talaga yan? What the hell? Napamura ako at agad akong bumangon para harapin si Rika. Kanina pa ako nakahiga pero hindi ako makatulog dahil kay Rika na sobrang likot matulog. Nagsasalita ng tulog. Malikot na ngayon, nagsasalita pa. Humiga akong muli. Masakit ang ulo ko sa kawalan ng tulog. Nakahiga lang ako sa kama at nakatingin sa kisame. 3 AM na igising pa rin ako. Gumalaw si Rika. Lumihis ang kumot dito. Damn it. Sunod-sunod ang paglunok ko nang halos makita ko na ang buong dibdib niya. Her breast tempted me. I felt myself harden at the sight of her. Muli itong gumalaw at pinatong sa katawan ko ang isang binti niya. Hindi ako nakagalaw. Anumang sandali hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hawakan siya. Tumagilid ako ng higa parap sa kanya. Tinitigan ko siya. Natutulog pa rin siya. Nanunulis ang labi niya. Napangiti ako. Napapanaginipan ako ng babaeng walang takot sa akin. Hindi ko inalis ang binti niya sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan niya. Ipinatong ko ang palad ko sa hita niya. Shit, what a beautiful temptation. Kagat ko ang pang-ibabang labi ko habang dinadama ko ang hita niya. Gumalaw si Rika tumagilid ng higa patalikod sa akin. Hinila ko ang kumot para takpan ang katawan niya. Bumaba ako ng kama at naglakad ako patungo sa banyo nang hindi lumilikha ng ingay. I need a cold shower para mawala ang init ng katawan. Kanina pa ako nag-iinit nang makita ko ang suot niya nang lumabas siya ng banyo. The sweat raced through my veins at the sight of her putting lotion on her body. Gusto ko agawin na lotion sa kanya at ako na ang magpahid sa buo niyang katawan. I was so hurt and hurt. Nang makapasok ako sa banyo, mukhang hindi lang malamig na shower ang kailangan ko. Kailangan kong maglabas ng init ng katawan. Ilang sandali pa nga ay nakaraos na ako. Pawis na pawis ako at hingal na hingal. Pumikit ako. Rika Sabonte! Sigaw ng isip ko. Agad ako nagbulat ng mata. Pagkainis ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko magugustuhan isang katulad niya. Never. Hinubad ko ang t-shirt ko at tumapat ako sa malamig na shower. Nawala na ang init ng katawan ko. Tsak na makakatulog na ako ng mahimbing. Mabilis lang akong naligo. What the hell? Sobrang pagkagulat ko nang mapagbuksan ko si Rika sa labas ng banyo. Sir Terence, naliligo kayo ng madaling araw? Ang lamig-lamig na nga sa loob ng silid. Pwede na ba ako pumasok sa loob? Kanina pa ako naiihi. Tumikim ako. Hindi ko magawang tingnan o sagutin siya dahil sa ginawa ko sa loob ng banyo. Umalis ako sa pintuan para makadaan siya. Nakakailang hakbang pa lang ako na magsalita muli si Rika. Sir Terence, ayos lang ba kayo? Bakit para kayong kinakabahan? Lumingon ako sa kanya at sinamaan ko siya ng tingin. Just shut up and stop asking. Galit na ani ko sa kanya para matigil na siya sa kakatanong sa akin. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Sumimangot ito bago tuluyang isinara ang pintuan ng banyo. Ay, Kumiga ako sa kama. Pumikit ako. Ipinatong ko ang isang braso ko sa noo ko.
Ilang minuto na ako nakahiga nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Yabag na Rika na papalapit sa kama. Gumalaw ang kama, tanda na humiga na ito. Hindi ako nagmulat ng mata. "Good night, Sir Terrence na masungit." Gusto ko siyang singhalan pero mas minabuti ko na lang na huwag magsalita. Tsak na lahat ng sasabihin ko'y may sagot siya. Naramdaman ko ang paglagay niya ng kumot sa katawan ko. Kakaiba talaga si Rika sa mga babaeng nakilala ko. She's young and so naive. Walang takot sa akin. Hindi nito alam ang panganib na idudulot ko sa kanya. Kailangan ko siyang pahirapan at ipakita ang tunay kong ugali para malaman niya kung sino ang tunay na Terrence de Vera. Para kusa siyang umalis at lumayo sa akin. Unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa makatulog ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog nang may sumipa sa likuran ko. Dromit! Agad akong napabangon at handa na akong singhalan siya. Nang makita ko ang ayos dito na nakabukaka at unat na unat ang mga binti sa kama. Halos sakupin na nito ang buong kama. Para itong may sinasabi dahil sa pagkibot-kibot ng labi nito. Nalaglag na sa sahig ang ilang unan at kumot nito. Konting space ang sakop ko sa kama. Sa laki ng katawan ko'y kaunting galaw ko lang ay malalaglag na ako sa sahig. I can't believe na may ganitong tao na napakalikot matulog. Mahina akong turan. Parang nakikipag-away habang tulog. Muli itong gumalaw. Napahiga ako nang yumakap ito sa akin at ipinatong na naman ang isang binti sa katawan ko. "Rika!" Sigaw ko na nagpagising sa kanya. "Bakit? Nasaan na magnanakaw? Pinasok ang bahay?" Naibullas dito at gulo-gulo ang buhok na bumaba ng kama. Nakatayo at iniikot ang paningin sa buong silid. Nang tuluyang magising ang diwa nito, hinarap ako nito nang nakasimangot. "Sleep on the couch! Hindi ako makakatulog, ang likot mo!" Galit na ani ko sa kanya. "Sir Terrence naman, kala ko kung ano na, muntik na lumabas ang puso ko sa pagsigaw mo. Kala ko may magnanakaw, pwede mo naman akong gisingin na maayos." Dinampot ni Rika ang ulan at kumot sa sahig. Kanina pa tumigil ang kulog at kidlat. Mukhang wala na ring ulan. "Stop mumbling!" Turan ko na may kalakasan para marinig niya. May mga sinasabi ito pero hindi ko maintindihan dahil pahina ito ng pahina habang naglalakad na ito patungo sa sofa. Humarap ito sa akin at nakasimangot. "Sir Terrence, patulog na po kayo dyan sa maluwag na kama. Ayos na po ako dito sa maliit na sofa." She sarcastically uttered every word. Humiga ito sa sofa ng patagilid at patalikod sa gawin ng kama. "Ang lamig naman. Sana'y masaya na siya na masolo malaking kama. Kung hirap magkaroon ng amo na pinaglihis sa sama ng loob." Turan nito. "Rika!" Sigaw ko para matigil na siya sa pagpaparinig sa akin. I know I'm very harsh with her but she needs to learn to keep her mouth shut. Sumasakit ang ulo ko sa kakasagot niya at sa bibig niyang walang tigil sa kakasalita. "Okay po, mananahimik na po ako." Sagot nito at nagtalokbong ng kumot hanggang sa ulo nito. Hindi na ako nagsalita pa para manahimik na din siya. Ako si Terrence de Vera. No one dared to talk back at me. Sa tingin ko lang sa mga taong nakapaligid sa akin sa Italy at sa Maynila, yumuyuko na at takot na ang makikita sa kanilang mukha. No one dared to look at me in the eyes. Malaking parusa ang kakaharapin once na makipag-eye contact sa akin. Wala akong puso. Wala akong pakialam sa buhay ng isang tao. Rika doesn't know who I am kaya hindi siya natatakot sa akin. Kung ipapakita ko kung sino ako, tsak malalayo siya at matatakot. Hindi niya gugustuhin maging amo ang isang tulad ko na walang puso. Rika's POV. Masakit ang katawan ko na magising ako. Tumayo ako ng medyo nakapikit pa ang mata ko. Itinaas ko ang dalawang kamay ko sa ere na magkadikit para tuluyang magising ang diwa ko. Ginalaw ko ang bewang ko pakanan at pakaliwa. Nang tuluyang magising ang diwa ko, nagbulat ako ng mata. "Ay, hotdog mong malaki!" Naibulas ko sa pagkagulat ng mabungaran ko si Sir Terrence na nakaupo sa gilid ng kama. Nakakrus sa mga binti at mariin na nakatitig sa akin. Umayos ako ng tayo at sinuklay-suklay ang mahaba kong buhok gamit ang mga daliri ko. "Magandang umaga, Sir Terrence." Pagbati ko sa kanya kahit seryoso ang mukha nito. Pinagmasdan ko ang mukha nito. Mukhang hindi ito nakatulog ng maayos. Namumungay ang maganda nitong mata. Nangunot ang noo nito at sumama ang tingin sa akin. Kaya napayuko ako at kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. "Stop biting your lips. Change now so we can live." Galit na ani Sir Terrence. "Aga-aga may topak na kaagad." Bulong ko. "What did you say?" "Sabi ko po, Sir Terrence, mas gwapo kayo sa umaga. Lalo na kung ngingiti kayo." Turan ko at tinalikuran ko na siya. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Tsak naman na hindi na naman magandang salita ang lalabas sa bibig niya.
Kinuha ko ang plastic bag na naglalaman ng mga damit na nabili namin sa mall kahapon. Pumili ako ng maisusuot ko. Kinuha ko ang maong short at ang sleeveless na pang-itaas na kulay pink. Inilagay ko muna ito sa upuan saka ko kinuha ang panty na nabili ko. Itinaas ko ito at sinuri. Gandang-ganda ako sa lace panty na kulay pula. Hindi ko naman ito maisusuot dahil hindi pa nalalabahan. Itinaas ko rin ang partner nitong pulang bra. Masaya ako na magkakaroon ng mga bagong gamit. What the hell? Rika, put that away! Sigaw ni Sir Terence. Naihagis ko ang bra at panty sa pagkagulat ko sa pagsigaw niya. Shit! Hindi ko napigilan ang mapahalakak nang lingunin ko si Sir Terence. Bumagsak sa ulo niya ang panty at bra ko. Nasa mukha niya ang kalahating parte ng bra ko at panty. Agad itong inalis ni Sir Terence at inihagis kung saan. Stop laughing! Sigaw ni Sir Terence. Hindi pa rin ako tumigil sa pagtawa. Natigil ako sa pagtawa ng ikulong ni Sir Terence sa mukha ko sa mainit niyang palad at siniil ng halik ang labi ko. Halik na mapagparusa. Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko at agad kong naibuga ang bibig ko. Bakit ganito ang halik niya? Napakasarap. Ganito ba talaga ang halik ng isang lalaki? Ganito din ang ginawa niyo nung una namin pagkikita sa dalampasigan. Ani ko sa isip. Gusto kong gayahin ang ginagawa niya. Mas inilapit niya ang bibig ko sa bibig niya. Parang hinihigop niya ang kaluluwa ko sa halik ni Sir Terence. Binitawan niya ang labi ko at leeg ko naman ang hinalikan niya. Sir Terence, masakit. Naibulalas ko nang masaktan ako dahil sa ginagawa niyang pagsipsip sa leeg ko. Shit! Malutong na napumura si Sir Terence at tinulak niya akong palayo sa kanya. Pumikit ako sa pag-aakala ko sa sahig ang bagsak ko sa lakas ng pagkakatulak niya. Hindi ako bumagsak sa sahig. Naramdaman ko ang pagpulupot ng matigas na braso niya sa bewang ko. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Pagkainis ang nararamdaman ko sa ginawa ni Sir Terence sa akin. Sir Terence, bitawan mo nga ako! Masungit ka na ngayon, mapanakit ka pa! Turan ko at tinalukuran ko siya. Mabilis akong pumasok sa banyo. Ngayon lang ako nakakilala na lalaking katulad niya. Hindi ko alam kung bakit lagi siyang galit sa akin. Mahina akong turan habang nagpapalit ako ng damit. Nang mapatingin ako sa salamin, nakita ko sa leeg ko na may pula ito. Pinadaanan ko ng daliri ko ito. Ito siguro ang dulot ng ginawa kanina ni Sir Terence sa leeg ko. Sinipsip niya ng mariin. Mahina akong turan. Para akong kinikiliti sa tiyan nang pumasok sa imanisyon ko ang ginawang paghalik sa akin ni Sir Terence. Lumabas ako sa banyo nang nakasimangot. Pinasok ko sa plastic bag ang mga damit kong labahan. Pinagsama-sama ko na lang sa isang plastic bag dahil lalaban ko naman ito. Tinampot ko sa sahig ang bra at panty na inihagis ni Sir Terence kanina. Tumikim si Sir Terence. Tiningnan ko lang siya at muling ipinagpatuloy ang pagliligpit ng mga gamit ko. Panira din ang umaga si Sir Terence. Bulong ko. Matapos ako magligpit, saka ako tumingin sa kanya nang hindi nagsasalita. Your clothes don't suit you. Tura nito. Nung pinagsasabi niyang hindi bagay sa akin ang damit ko, ang ganda kaya. Ilang beses ko pang tinignan sa salamin sa banyo. Kitang-kita nga ang hubog ng katawan ko. Ngayon ako nagsuot ng ganito at nagustuhan ko naman. Sa isip ko at sinimangutan ko si Sir Terence. Sir Terence, bulag ka yata. Anong hindi bagay sa akin na sinasabi mo? Turan ko. Hindi ko na napigilang sabihin ang nasa isip ko kanina. Umikot pa ako sa mahabang salamin na malapit sa pintuan. Let's go! Sigaw nito. Hinawi pa ako sa daraanan nito at lumabas na ng pintuan. Sama talaga ng ugali ng boss ko. Ay, tatanda ko nang wala sa oras sa kasungitan niya. Mahina akong turan. Rika, tatayo ka na lang ba dyan? Hurry up! Sigaw nito. Nagmadali ako lumabas sa pagsigaw nito. Sa haba ng bias ni Sir Terence, isang hakbang niya, 2 o 3 ang sa akin kaya lakad-takbo na ang ginagawa ko para makahabol sa kanya. Pagdating sa tapat ng elevator, nilungon ako nito at sinamaan ng tingin. Muntik na ako madapa sa pagmamadali ko dahil nakita kong bumukas na ang elevator. Stupid! Tura ni Sir Terence nang makalapit ako sa kanya. Narinig ng mga taong nasa loob ng elevator ang sinabi niya kaya tiningnan nila ako. Bigla akong nakaramdam ng pagkapahiya. Kung stupid ako, ikaw lalaking pinaglisa sa mga ng loob. Malakas kunturan. Nagtawanan ng mga tao sa loob ng elevator. Sinamaan sila ng tingin ni Sir Terence kaya natigil ang mga ito. Naitikom ko ang bibig ko nang pinukol niya ako ng nakamamatay na tingin. Pumasok kami sa loob ng elevator nang walang imikan. Ilang beses ko siyang sinulya pa na diretso lang ang tingin at nagsasalubong ang kilay. Bakit kailangan seryoso mukha ni Sir Terence? Sa isip ko,
Nang huminto ang elevator sa isa pang palapag, marami ang sumakay kaya nasiksik ako sa likuran ni Sir Terence. Dumikit na ang mukha ko sa likuran niya. Pumikit ako at nilanghap ko ang mabangong likuran ni Sir Terence. Ang natural niyang amoy. Ang bango naman ni Sir Terence. Ang lalaking malinis sa katawan. Naamoy ko ang pinaghalong shampoo at shower gel na ginamit ko din sa hotel kagabi. Napayakap ako kay Sir Terence nang medyo umalog ang elevator. Bigla akong kinabahan. What the hell are you doing, Rika? Mariin at mahina ni tunturan, sapat lang para marinig ko. Nakayakap sa inyo, sir. Tatanggalin ko na po ang kamay ko. Sagot ko sa kanya para asirin siya. Marunong din palang mahiya. Hindi ako sinigawan sa loob ng elevator na maraming tao. Umurong ako ng konti. Umalis ako sa likuran niya. Nasa tabi niya na ako. Nilungon niya ako kaya nginitian ko siya ng matamis. Matagal itong napatitig sa akin. Sir Terence, punasan mo laway mo, tumutulo na. Sabi niyo pangit ako pero ganyan kayo makatingin sa akin. Pagbibiro ko sa kanya at hindi ko napigilan ang mapangiti. Hindi ang isang katulad mong gugustuhin ko. Ang babaeng katulad mo na walang alam at kung saan lang nanggaling. You don't even know me. If I were you, I would learn to distance yourself from me. You're not my type. Nawala ang ngiti ko. Mariin ang bawat pagbitaw ng salita ni Sir Terence. Tama naman siya. Bakit ko nga ba iisipin na hangang isang katulad niya sa akin na nagmamayari ng isla at ako'y naglayas at walang mapuntahan, kaya nakikitira sa isla niya? Ay naku Rika, magpakatatag ka. Huwag ka magpapatalo sa kasungitan niya. Pagkausap ko sa sarili ko, hindi na ako nagsalita. Baka kung ano pang masasakit na salita ang bitawan ni Sir Terence. Mabilis na lumabas sa elevator si Sir Terence nang huminto ng elevator sa lobby ng hotel. Ayoko siyang sabayan maglakad. Nanatili lang ako nakasunod sa likuran niya. Nag-check out na ito. Nanatili lang ako nakatayo sa likuran niya at nang matapos, muli ito naglakad palabas na ng hotel. Sumusunod lang ako sa kanya. Hey miss, kanina pa kita tinitingnan. May kasama ka ba? Pwede ba kitang imbitahan na magkape? Turo na isang lalaki na gwapo din ito at matangkad. Maputi at ang ganda ng ngiti. Ngumiti ako sa kanya. Sorry sir, Hindi ko natapos ang sasabihin ko na may humablod sa palapulsuan ko at hila-hila na ako nito. Sir Terence! Ang tanging na sabi ko. Malalaka ang hakbang nito. Nagmamadali ba, Sir Terence? Sa isip ko, hinayaan ko na lang na hilahin niya ako. Pumasok ito sa isang restaurant na katabi lang ng hotel. Labas pa lang, mukhang sosyalin din. Pinagbuksan pa kami ng pintuan ng guard na nakatayo sa pintuan. Good morning, sir, ma'am. Welcome sa Emerald Kitchen. Pagbati ni Kuya Guarda. Hindi man lang tumugon si Sir Terence kaya ako na lang ang bumating pabalik. Good morning din Kuya. Salamat sa pagbukas ng pinto para sa amin. Turan ko at ngumiti ako sa kanya. Ngumiti din si Kuya Guard. Nang tingnan ko si Sir Terence ay nagsasalubong na naman ang kilay nito at masama ang tingin sa akin. What do you think you're doing, Rika? Ganyan ka ba talaga? Lahat ng lalaking giningitian mo't kakausapin mo? Turan ni Sir Terence at binitawan ng kamay ko. Sir Terence, pasababang makapag-usap ako? Ngumiti ako sa kanya ng matamis dahil ayoko na makipagtalo sa kanya. Sungit talaga ni Sir Terence, lagi nalang galit sa akin. Hindi ko alam kung ano na namang nagawa ko. Masama bang ngumiti at magpasalamat? Sa isip ko, muli ko siyang ninitian. Bullshit! Shut up and stop smelling! Singhal nito. Hinablot ulit dito ang palapulsuhan ko. May lumapit sa amin na babaeng ang ayos ng kasuotan at mukhang nagtatrabaho siya sa restaurant. Good morning, sir. Ma'am, this way po. Tura nito at iginiya kami sa mesa. Sakala ako binitawan ni Sir Terence nang makarating kami sa mesa. Umupo agad ako. Salamat, miss. Turan ko sa babae at nginitian ko siya. Ngumiti din ito sa akin. Nang tingnan ko si Sir Terence ay titig na naman ito sa akin. Magagalit ka na naman ba, Sir Terence, dahil nagpasalamat ako at ngumiti sa babae, nakakaalis lang? Turan ko tumingin ako sa menu na nasa harapan ko. Nalaka ang mata ko sa mahal na mga pagkain na nakasulat. Sir Terence, ayokong kumain. 2 buwan ko nang baon sa eskwela noon ang presyo ng pagkain dito. Saka hindi ako nagugutom. Biglang tumulog ang tiyan ko at natingnan ko si Sir Terence ay tumaas ang kilay niya. Order whatever you want. I'll pay for it. Tura ni Sir Terence. Itinaas dito ang menu. Hindi ko na nakita ang mukha niya. Muli akong tumingin sa menu at tinanap ko ang pinakamura. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ito. Kung ako lang masusunod, hindi ako magsasayang ng pera sa ganitong pagkain. Mas gusto ko pang sa karinderya kumain. Nang lumaba ako sa mesa habang pinagagala ko ang mata ko sa loob ng restaurant. Sadyang maganda ang loob nito at mukhang pang mayaman. Nang mapatingin ako kay Sir Terence, mariin na naman itong nakatitig sa akin.
Umayos ako ng upo. Hinihintay na namin ang pagkain na in-order namin. Salamat Sir Terence sa pagkain at sa mga damit na pinamili ko kahapon. Susundin ko lahat ng utos niyo para makabayad ako sa inyo. Lahat? Are you sure susundin mo lahat, Rika? Sunod-sunod ang pagtango ko. Naging kakaiba ang tingin ni Sir Terence sa akin. Hindi ko mapangalanan ang uri ng tingin na ipinupukol niya sa akin. Dapat pala hindi ko na sinabi na susundin ko lahat ng utos niya. Ani ko sa isip ko. Terence Pilvi. You don't like the food? Tanong ko. She's just playing with her food and not eating it. Kanina ko pa siya pinagmamastan. Nakailang buntong hininga na at nakakatatlong subo pa lang ng pagkain na sa harapan niya. Sir Terence, masarap po. Tura nito at muling bumuntong hininga. If you don't like that, just order something different. Hindi ko alam bakit inaalala ko siya. Dapat wala akong pakaalam kung magutom siya. Dapat wala akong pakaalam sa kanya. Hindi ito nagsalita. Nanatiling nakayuko at nakatingin sa pagkain niya. Rika! Singhal ko para kunin ang pansin niya. Nag-angat ito ng tingin sa akin nang hindi nagsasalita na ikinaiinis ko. Just eat your food or tell me what you want. Nauubusan na naman ako ng pasensya sa kanya. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Naiinis ako pag hindi niya ako kinakausap pero naiinis din ako pag napakadaldal niya. Sir Terence, kanina nagagalit ka na nagsasalita ako at ngumingiti. Ngayon naman nagagalit ka na nananahimik ako. Ano ba talagang gusto niyo? Magulo pa kayo sa buhok ko sa ibaba. Munti ko nang maibuga ang kinakain ko sa huling tinuran niya. What the hell? Sa huling sinabi niya na tuon ang pansin ko. Wala talagang preno ang bibig nito. Sasabihin lahat ng maisipan. Hindi ko din maipaliwanag kung bakit inis na inis ako na may kinakausap siya mga lalaki at nginingitian kanina. Matagal na panahon na wala akong pakaalam sa ibang tao pero pagdating sa babaeng kaharap ko na 2 araw ko palang nakakasamay, naninibago ako sa mga ginagawa ko. Sir Terence, nakakahinayang kasing kumain dito. Pwede man tayo sa karinderya na lang kumain. Mas masarap pa. Kakaiba mga pagkain dito, hindi ko alam ang mga pangalan. Kanina ko pa iniisip kung ito ba mga pagkain ng mga mayayaman na katulad mo. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Pinigilan kong mangiti, kaya pala siya nananahimik dahil sa mga pagkain na nasa menu kanina. She's so funny and innocent. Akala ko lahat ng mga babae sa mga mamahaling restaurant gustong kumain. Rika is so different. Ano pa ba ang matutuklasan ko sa pagkatao niya? She is stubborn and interesting. What the hell? Why do I even think that she is interesting? I muttered while looking at her. May sinasabi ba kayo, Sir Terence? Bakit ganyan na naman kayo makatingin sa akin? Inalis ko ang tingin ko sa kanya at pinagpatuloy ko na ang pagkain ko. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya nakatitig ito sa akin. Napalunok ako na magtagal ang titig niya sa labi ko. She moistened her sweet lips with his tongue. Shit, I wanna claim her mouth again with savage kisses on her sweet and seductive lips. 2 beses ko lang na ang kinalabi niya napakasarap halikan. Hindi na mabilang ang babaeng dumaan sa buhay ko. I do them but I never let them kiss my lips. The only woman I kiss ay ang babaeng minahal ko. Ang kaisa-isang babaeng nakapasok sa buhay ko na matagal nang nangyari. Ang babaeng nagdulot ng sakit sa buhay ko. What the hell, Rika? Sanghal ko sa kanya sa gulat ko sa pagpunas niya sa gilid ng labi ko. Tumingin ang ibang nasa ibang mesa sa pagtaas ng boses ko. I tried to calm down. Sir Terence, pinunasan ko lang ang laway sa gilid ng labi mo. Tumutulo na sa kakatitig mo sa akin. Tura nito at kumiti ng matabi sa akin. Gusto ko siyang sigawan at sermonan pero hindi ko magawa dahil nasa restaurant kami. Ayoko din gumawa ng eksena sa maraming tao at ipahiya siya. Stop provoking me, Rika. Baka gawin kong impyerno ng buhay mo. Mariin kunturan at sinamaan ko siya ng tingin pero hindi man lang ito nasindak. Muli itong ngumiti at umayos ng upo. Sir Terence, tapos ka na bang kumain? Gusto ko nang lumabas dito. Pwede bang mag-ice cream tayo bago tayo bumalik ng isla? Please? Tsak naman na hindi mo na ako muling isasama sa bayan. Turan nito at sumimangot. Muli ako napatitig sandali sa labi niya. Para talagang bata. Ice cream pang gusto. Ana ko sa isip. No, we're going back to the island. You're already wasting my time. Turan ko. Sumimangot ito. May dumaang lungkot sa mata nito. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Wait. What? Awa? When do I start to pity someone? I'm a heartless. Sigaw ng isip ko. Inalis ko ang tingin sa kanya. Kinuha ko ang wallet ko at nag-iwan ng ilang lilibuhing pera sa mesa. Tumayo ako at walang salitang iniwanan ko si Rika. Sir Terence, bakit ang dami mong iniwan pera sa mesa? Tura nito na nasa tabi ko na.
The guard that she smelled earlier opened the door for us. Sinamaan ko ito ng tingin nang makita kong hinagod dito ng tingin ang kabuuan ni Rika. Nag-iwas ito ng tingin. Drum, asshole! Turan ko nang tumapat ako sa kanya. Namutla ito nang tumingin sa akin. I will make sure hindi na makikita ang pagmumukha mo sa susunod na punta ko sa bayan. Babala ko sa lalaki na sa harapan ko at muli ko siyang pinukol ng nagbabagang tingin. Hinawakan ko ang palapulsuhan ni Rika at hinila ko na siyang palabas ng restaurant. Nagpupuyos ang kalooban ko sa lalaking walang habas na hinagod ang kabuuan ng katawan ni Rika. He is too old to desire Rika. Dumb pervert. The word was supposed to be in my head but I said it out loud. Sir Terence, sinong pervert? Tura ni Rika na ikilalingon ko sa kanya. Binitawan ko siya, tumarap ako sa kanya. That's your fault. That's why they look at you like that. You kept smiling at them. Galit na ani ko sa kanya. Ano na namang ginawa ko, Sir Terence? Tanong nito at lumungkot ang mukha nito. Biglang nawala ang inis ko. Tinalikuran ko siya at naglakad na patungo sa sakayan patungo sa daungan. Napahinto ako nang may makita kong ice cream shop. Naalala ko sinabi niyang gusto niya mag-ice cream bago kami bumalik ng isla. Nilangon ko sa Rika na doon din nakatingin. Gusto ko sana mag-ice cream kaya lang ang boss ko masungit, may tupak na naman. Sa lakas ng toyo niya, daig pang matandang dalaga. Rika, you know I can hear you. Sangal ko sa kanya. Alam ko, naririnig mo, sir. Di ka naman bingi. Gusto ko talagang marinig mo. Sige, siguan mo na ako. Basta bilhin mo lang ako ng ice cream. Di na ako magagalit sa'yo. Ang tagal ko na kasi hindi nakakakain ng ice cream. Lihim ako napangiti nang nanulis ang labi nito at inilagay ang kamay sa salamin na may picture ng ice cream na nasa pintuan ng ice cream shop na nasa harapan namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Humakbang na akong papasok sa loob ng ice cream shop nang napabalik ako dahil hindi gumalaw sa kinatatayuan si Rika. Nakatingin ito sa kamay kong nakahawak sa kanya. Agad kong binitawan ang kamay niya. Ano pang tinatayo mo dyan? I thought you wanted ice cream. Lumiwanag ang mukha nito at ngumiti na matamis sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng tuwa na makita siyang masaya. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakaramdam ng pag-iiba-ibang emosyon at pinagbibigyan ang gusto ng isang tao. Ikaw na ang pinakamabait na taong nakilala ko, Sir Terence. So sobrang bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Tura nito at bumingis-ngis pa. Rika! Sigaw ko. Bumalik na naman ang inis ko sa tinuran niya. Hahakbang na akong paalis sa ice cream shop nang hawakan ni Rika ang kamay ko, tinila na akong papasok sa loob ng shop. Hindi ka naman mabiro, Sir Terence. Joke lang yun. Mabait ka naman talaga. Hinayaan mo kong tumira sa isla. Binilan mo ko ng mga damit at pinakain mo pa ako tapos may ice cream pa. Mahaba nitong turan at muling umiti sa akin. Hindi ko pwede magpakita ng kahit na anong emosyon sa kahit na kanino. Lagi sinasabi ng ama ko noon na kahinaan ang pagpapakita ng emosyon. People around me can use it against me. Kay Rika, sa 2 araw na nakasama ko siya, sari-saring emosyon na ang nailalabas ko. I need to keep my distance from her. At gagawin ko ang lahat para pahirapan siya. Sa gagawin ko, tsak na siya na ang kusang aalis ng isla. Ani ko sa isip. Rika, what took you so long? Malakas kong sigaw sa kanya. Nagsimula na akong pahirapan siya na makabalik kami sa isla para magkusa na siyang umalis. Walang araw na hindi ako sumisigaw sa mga ginagawa niya. May mga pagkakataon na ayaw niyang makinig sa mga ipinag-uutos ko kaya lalong umiinit ang ulo ko sa kanya. Sir Terence, wait lang po. Sa dami niyong inuutos, hindi ko na alam ang uunahin ko. Ano pa bang gusto niyong unahin ko? Ang magluto o paliguan ng kabayo niyo? Pabalang na sagot nito. Sinamaan ko siya ng tingin. Just do what I told you. Kung ayaw mo naman, feel free to leave my island. I uttered. Ibinaling ni Rika ang tingin niya sa ibang direksyon at may sinasabi ito na siya lang ang nakakarinig. Stop mumbling at gawin mo ng inuutos ko. Bilisan mo kasi ang kilos mo. Bring my coffee in the library. Singhal ko sa kanya na ikinasimangot ni Rika. Tumalikod na si Rika at pinagpatuloy ang ginagawang paghahanda ng mga lulutuin niya. Humakbang na akong palabas ng kusina na magsalita muli si Rika. Nakautos si Sir Terence, parang akala niya 10 kamay ko na pagsasabay-sabay ng mga utos niya. Hindi niya ba alam na tao lang ako, hindi robot? Lagi na lang nakasigaw. Kala mo hindi mabubuong araw niya pag hindi ako nasisigawan. Mahinang tura ni Rika na narinig ko naman bago pa ako makalabas ng kusina. Are you complaining? Inilang hakbang ko ang pagitan namin at hinarap ko siya. Pagkainis na naman ang nararamdaman ko sa kanya. Hinaklit ko ang braso niya at piniga ko ito ng mariin para sindakin siya pero ako ang natigilan na makita ko ang kislap sa gilid ng mata niya. Pinipigilan ang luha na nakikita ko sa mata niya.
Pamali akong binitawan ng braso niya. Aray! Malakas na sigaw ni Rika nang bitawan ko siya. Tumama ang likuran niya sa dulo ng cabinet sa kusina. Hawak-hawak nito ang likuran at nakamiwi ang bibig. Natigilan ako. Gusto ko siyang lapitan at tingnan ang likuran niya pero masama ang tingin ni Rika sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ako ng kaba. That's what you get from talking back at me. Turan ko at pinaseryoso ko ang mukha ko. Hindi ito nagsalita, tinalikuran ako habang hawak ang likuran niya. Ihatid ko na lang po ang kape niyo sa library, sir. Seryoso nitong Turan habang nakatalikod sa akin at muling naghiwa ng gagamitin sa pagluluto. Katatapos lang nito maglinis ng sala at inutusan ko agad ito na magluto, magpaligo ng kabayo at gawan ako ng kape. Natigilan ako na magpunas ito ng luha sa mata. Kahit nakatalikod dito sa akin, kitang-kita ko ang ginagawa niya.